Okay. Ayun. Kabil ko lang yung notes natin. Okay, yung pag-aaralan natin ngayon is regarding itong the book of Jeremiah and Lamentation. So, karaniwan na ini-ascribe itong dalawang aklat na ito kay Jeremiah. Parehong kay Jeremiah sinasabi. Itong Jeremiah, malinaw ito kasi it is he is named there. Nilagay niya yung pangalan niya. Good evening, Sister Rod. And then sa Lamentation, medyo hindi niya binanggit. Hindi niya binanggit yung kung sino ang author dito sa Book of Lamentations. Pero makikita natin yung pagkakasimilarity nila, yung tinutukoy na mga yung mga message ng Jeremiah parallel siya, talagang nag-a-align lahat yung damdamin rin, yung emotion nung Book of Lamentations. And makikita natin na talagang they go together. So sinasabi ng maraming scholars na ito rin ay sinulat rin ni Jeremiah. So, ayan, pag-aaralan natin yung context, yung sitwasyon kung kailan nasulat ito, ano yung nangyayari noon, yung background kung bakit nasulat. Kasi bawat isa sa mga mensahe dito sa Bible, bawat libro, nasulat yan na may context na kinalalagyan. May reason behind bakit sinasabi yon. May sitwasyon sa panahon nila na humubog sa thought ng nagsulat at doon, through that situation sa paligid nila, sa environment nila, doon yung context na nangungusap ang Panginoon sa ng messages. So I think iba kasi yung context ng itong mga biblical writers, kasi may sinasabi tayong the doctrine of inspiration. Pero makaka-relate rin tayo dito ng mga pastor na hindi ka naman gumagawa ng message na halo. Actually, pag nagpre-prepare ka ng sermon, I think you experience, bawat isa sa inyo nagpe-preach na siguro. And na-experience niyo na may pinanggagalingan, yung term natin sa Tagalog, may pinaghuhugutan. Hindi ka nagdi-deliver ng message na walang ina-address. So actually, sa akin, pag gumagawa ako ng sermon, di ba yung outline, yung TGMI outline ng sermon, theme, text, and then introduction, proposition, interrogative sentence, transition sentence, and then main divisions, application conclusion. So ganun yung structure lang na tinuturo. Pero sa akin, minsan pag gumagawa ako ng sermon, aim, naglalagay pa ako ng aim. Nilalagay ko yung target ko. So and pag nagre-reflect ako, I try to tinitingnan ko yung mga situation. So actually, pag mapapansin ng mga nakikinig ng sermon ko, ini-integrate ko sa mga nangyayari sa paligid yung mga sermon. So hindi ako nagdi-deliver na ito yung sinasabi ni Jeremiah na walang koneksyon sa sitwasyon natin. Nagtuturo ko lang ng lesson, parang ganon. Nagtuturo ka lang ng tinuro niya. Hindi mo naman naihihit sa buhay ng bawat miyembro. So actually dito si Jeremiah, may sitwasyon na kinalalagyan siya. At yun yung humubog ng mga reflections niya, yun yung sinabayan ng Panginoon ng revelations at doon nabuo itong mga sinulat niya. So ayan, itong dalawang librong ito, expression ito ng pagdadalamhati, expression ng babala, ano pa, mga pag-asa. May hope pa ba? Parang ganon. Na dahil yung sitwasyon kasi dito, ang context nito sa Kingdom of Judah, sa Southern Kingdom. Na ang problema kasi dito sa Southern Judah during this time,
makikita mo na talagang matindi yung pagkakasala ng mga tao. So makikita natin magkakasunod tong mga to nagpapang-abot silang Jeremiah, Isaiah. Pinag-aralan natin nung Sunday yung Isaiah. Yun na yung ina-address ni Isaiah Yung ina-address niya na magbago sila. Na parang ginagamit na lang nila ang relihiyon nila. Isaiah is talking about justice, yun na yung kwat. Kaso dito sa Jeremiah, mas tumindi pa. So I think approximately 70 years rin na nag-serve si Jeremiah after na Isaiah. Sa context ni Jeremiah, mas lumala pa. Actually, sa sitwasyon ni Jeremiah, dito na puno yung salop. Kasi sabi natin. Kasi nangyari talaga, yung mga binababala ni Isaiah noon, nangyari sa panahon ni Jeremiah. So, talagang sumagad yung talagang there's no point of return. Talagang nandun na. Hindi pagdam sana wala, sumabog na yung wall of judgment. Nandiyan na yung paghuhukom ng Panginoon. Pero itong mga message na ito, it's a message of warning, judgment, and promise. Pero magkakahalo yung nilalaman ng messages ng books na ito. So, okay. Yung pangyayari dito kasi noon, pababa na pabagsak yung Empire of Assyria. Parang humihina na yung empire. Parang ngayon sana, may mga world powers tayo During World War I, World War II, matitindi yung mga world power noon, mga Japan, Russia. Pero nakikita mo na kingdoms come and go. So, nung earlier pa tayo noon, kaya umabot ang Spain sa atin, kasi sila ang dominant na world power during that time. Nagko-contest ang Spain, ang Britanya, iba't ibang nag-aagawan sila sa buong mundo. At yung Assyria, parang pa-decline na yung pag-angat niya at rising power ang Babylonia. At yung direction ng pagsakop ng Babylon patungo doon sa Judah. Kasi pag maglalaro ka ng games, yung strategic games ng mga alam siguro ni Pastor Billmore ito. May strategy ka kung paano ka manakop. So at kung titingnan mo yung mapa, talagang madadaanan nila ang Judah. Yung situation na ito. At yun yung context na sinasabi na ni Jeremiah na magsisi kayo. Kasi kung hindi kayo magsisisi, kung hindi tayo magsisisi sa mga kasalanan natin, hindi tayo i-spare ng Panginoon. Talagang padadaanin niya rito ang Babylonia. So, sad to say, umabot yung punto na mas tiwala sila sa political wisdom nila, wisdom from below. They try to make alliance with other countries, naghahanda, mga ganun. Very practical politicians na hindi na nila tinitingnan ang God factor. So yun yung mga politicians nila noon na very practical thinking. And they don't trust on God. They trust on yung kanta natin they trust on horses and chariots. Sabi doon. So, ayan. So, during this time, yung sitwasyon na, malala yung social injustice, matindi yung idolatry sa religious life nila, and ayan, meron dito yung apathy. Spiritual apathy. Parang talagang nanlalamig sa spiritualidad yung mga tao. So, sa sitwasyon na ito, the Lord called Jeremiah. So, ayan, makikita natin si Jeremiah, bata pa siya dito noon mga approximately mga 17 to 21. Ilang taon ka na, Pastor Billmore? O 27. At least may 7. So, ayan, tinitingnan natin si Pastor Billmore, sinasabi natin, bata.
Pero yung context ni Jeremiah, around 17 to 21 lang yung estimation ng mga scholars dito. And the Lord is asking him to prophesy to kings. Parang sasabihin ng Panginoon kay Jeremiah, maging paimpake ka, Malacanang tungo mo bukas. parang mga ganon. Umpisaan mo sa office ni Governor, pag hindi ka pakikinggan, pakyat yan. So, imagine si Jeremiah on that context. Kaya maiintindihan mo si Jeremiah. Ba't ako? parang ganon eh. So, wala bang mas matindi dyan? So, parang ganon yung context ng pangyayari dito. But, anyway, the Lord enabled him and marami tayong matututunan kay Jeremiah dito. So, yan. Lagay ko yung notes. Takluban yung notes. Jeremiah, ayan, yung sinasabi natin, it was on the path of yung direction ng pagpananakop ng Babylon. Yun yung direction ng madadaanan niya yung Judah. So, ayan. And then, ayan, kikilalanin natin si Jeremiah. Nabanggit na natin kanina na bata siya. Pero tingnan natin dito sa notes natin kung ano yung mga information na meron tayo regarding sa kanya. Sabi dito, like John the Baptist, Jeremiah was the son of a priest. Si Hilkiah, yung tatay niya. And as such, was to be a priest himself. So, isa siyang pare. So, makikita niyo, pinag-aralan natin nung Sunday, si Isaiah, isa siyang prince. So nasa bloke si Isaiah, nasa bloke siya ng mga sages, yung mga thinkers. Si Jeremiah naman, nasa loob siya ng mga ministers. So sila yung mga pare noon. So ibang klaseng mindset rin. Ibang klaseng mindset. So ayan, anak ng pare and pare mismo. So kaya medyo hawig yung mga pananaw nila ni John the Baptist. So, ayan. Yung binabanatan ni Jeremiah is religious practices. Kasi si Jeremiah as a priest is a master of the book of Leviticus. So, alam niya yung detalye kasi yung Leviticus is ascribing to the Levites, the book of the Levites. Yun yung instructional manual kung paano nila gagawin yung rituals or yung mga instructions ng Panginoon sa kanilang religious life. So, alam ni Jeremiah kung binabasa niya versus Leviticus yung pamumuhay ng mga tao. So, kitang-kita niya na yung Isaiah nga, sinasabi natin, nag-fasting kami, hindi man lang kami pinansin. So, at least pasting-pasting pa sila noon. Dito, parang wala na. Nasa idols na sila. So, mas matindi yung pinagdaanan nila. So, ayan. Si Jeremiah, mahiyain ito. So, sinong mahiyain sa atin? So, mambira. Parang, eto, minsan, pag sinasabi ko na may pagka-introvert ako, maraming hindi naniniwala. sa Bible school, we were just trained to be a pastor. So, sa Bible school, sa pag-aaral namin dito noon, 1 year rin ako sa Bible school, yung intense training ng Bible school. Sa harap, kakanta ka kahit hindi ka marunong kumanta. Kasi umiikot yung schedule May time na kakanta ka, may time na ikaw ang prayer ng offering, may time na opening prayer ka, preacher ka. So, ayun, paiikot-ikot yan. Hanggang sa mahasa yung pagkamahiyain mo, hanggang sa maging walang hiya ka. Ganun ba yun? parang the training will teach you how to become parang marunong makipaghalubilo sa tao. Pero actually, sa mga introverts, you learn how to do that. Pero actually, that is very stressful. So, actually, parang pag ginakausap mo yung tao, ano kayang susunod na pag-uusapan namin? Parang gano'n, iniisip mo yon.
anong topic kayang pag-usapan namin? Kabadong-kabado ka kung kuan. Meron naman yung mga tao na kahit hindi iniisip, dire-diretso lang ang pakikipag-usap, maiinggit ka sa mga ganon. So, ayun. Si yeah. Amen. Parang yan, nakakainggit si Sister Rod. Gifted siya sa speaking. Dapat tong mga tong pastora may event po ba yan? Ayan. Si Jeremiah, mahiyaing tao, tahimik. So, it's a kind of private type person. But pinuntahan siya ng Panginoon. Siya yung pinili. At nilapitan siya sa as such a young age. So, ito, 17 to 21. So, ito yung binibigay sa kanyang office. Bukod sa pari siya, ang pinagkaiba kasi, ang pari kasi, ang trabaho ng pari, ikaw ang tagapagsalita ng mga tao sa Panginoon. So, parang the mediator from the human side. So, pag may mga kasalanan ng tao, kinukuha mo yung alay ng mga tao at sinasabi mo, pagpasensyahan mo na sila, Lord. Anyway, ito yung alay nila. So parang yung pari, siya yung nagsasalita sa harap ng Panginoon in behalf of the people. Ang propeta naman, baliktad. Siya yung tagapagsalita ng Panginoon towards the people. Yun yung ministry nila. Pag may mensahe ang Panginoon, kukuha siya ng propeta. So parang si Jeremiah dito, dual. So pag gumuha ang Panginoon ng dual, urgent na siguro ang usapan dito. Hindi na kailangan, dapat talagang yung mediator pareho. Nagsasalita siya para dito, nagsasalita rin para dito. So, dual ministry yung kan. So beside from being a priest, the Lord has chosen him to become his spokesperson. Actually, hindi na ganito yung ministry natin ngayon. So, ang isang tip siguro sa ating mga pastors, kasi ang sa atin, nasa atin yung liberal gift of the Holy Spirit. Being aware ka na lang siguro kung anong person ka umaasta. Pag nagdi-deliver ka ng message, are you preaching like a prophet? Are you speaking on behalf of the Lord? Or are you speaking like a sages, yung mga wisdom people, nga hindi mo pinupunto yung kwan, ipinapa-analyze mong mga bagay-bagay. Pag-isipan nyo to. You analyze things. Na kaya ganyan ang nangyayari sa inyo kasi ito yung ginagawa ninyo, parang i-present mo lang na magnilay-nilay tayo. So parang nasa middle ground ka. Or, on the other way around, para kang prophet, para kang pare na parang ang pare is more on a intercessor. You speak on human side. Parang you speak on human side. Yun yung kwan dito. But dito, dual nga si Jeremiah. Yung susunod, mulan na. Yung susunod dito, Jeremiah was not allowed by God to marry. Ito yung mga kinakatakot ng mga pastors. Ang tawag natin dito, baaks. Yan. Called by God to na magpakabaak si Jeremiah. So, ayan. Ito. Ang daming patunog-tunog dito. So, ayan. Hindi siya mag-aasawa para yung parang yung sabi natin ay prophet of testimony. So living testimony of the impending disaster. So ba't ka pa mag-aasawa kung may parating na may parating na something that will destroy us, parang ganoon. Parang yung focus niya sa ministry, and then ayan, ganoon ang tao minsan pag hindi mo na naiisip yung mga pag-aasawa. So, ayan. May impending disaster. And ano pa? Jeremiah was an unpopular and lonely prophet because of his call to repentance and
was mocked, threatened, cursed, starved, plotted against, beaten, and even imprisoned. So, yung mensahe niya kasi, yung mensahe niya is unpopular. Ito yung mga ayaw i-preach. Parang pag mag-preach ka ng ganito, mauubusan ka ng miyembro. Parang ganun yung nangyayari dito eh. So, unpopular yung mga message niya, message of judgment, message of rebuke, and ito, I think very similar yung mundo natin ngayon na ang mga strong preachers are unpopular and they are subukan mong mag-preach ng matapang online. Mababash ka talaga dyan. So, ayan. Okay pa ba yung boses ko o nag-choppy-choppy na? Okay, Pastor. Okay, Pastor. Kasi umulan dito. Tudo and yung internet namin hindi stable. So, ayan. Ang reflection natin dito, minsan nasusubukan nyo siguro yung nag-preach, tapos sa pag-preach ninyo, wala man lang mag-amen, tapos parang ginajudge ka sa harap, parang ganon. Parang ako lahat at binabanatan ni Pastor parang labas lang tayo parang ganon eh. So, Jeremiah was that kasi pag prophet ka kasi, you don't make your message. God gives you a message. And Jeremiah cannot do anything. You need to tell what God is telling. So yan yung hard thing pag prophet. And may mga tinatawag tayong sugar-coated na mga mensahe, mga ganon. And si Jeremiah, it's not like that. Kaya, ayan, repentance yung message niya. So, ito yung resulta. So, binabash siya. So, siguro, pag nagme-message siya, ang daming hate na emojis na lumalabas sa mga sa vlog niya. Kung i-online natin, maraming nagbabanta. So maraming nag-unfriend, maraming nagli-leave. So ayan. Marami kayong vloggers sa Hong Kong. Subukan mong magkuan ng something na aatake sa tao. Kahit si brother pag nangangampan yan ng nangangampan yan ng tulungan tayo, collab, parang ganon. But Jeremiah was dumaan siya sa negative thing. So sabihin na natin, okay lang kasi online to, pero si Jeremiah hindi, face to face. Talagang sabihan niya yung sinasabihan ng Panginoon na pagdeliveran niya ng message. Okay? Sabi dito, minsan siguro pinapayagan ng Panginoon na makulong siya, and that is God's way of protecting him. So parang protection sa kanya yung pagkakakulong para hindi siya banatan ng mga bashers niya. Okay? Dumabot yung punto, sabi dito na nag-iisa na lang yung natitirang kaibigan niya. Si Baruch lang, yung secretary niya, yung writer niya. So, talagang nag-stick si Baruch sa kanya. And, ayun, yun lang yung natitirang tao sa tabi niya. Okay? Ano pa ang ibang information na nalalaman natin kay Jeremiah? So, mga kasabayan niya, si Prophet Zephaniah, si Prophet Habakkuk, at nagpang-abot pa sila ni Daniel at Ezekiel. Kaya mapapansin mo, si Jeremiah kasi nag-preach siya, may diniliver siyang prophecy regarding yung tagal ng
discipline ng Panginoon sa kanila sa Babylon. So yung prophecy na yon, sinasabi na 70 years. Sa kwenta nung nagkwekwenta si pangalan nito, Daniel, nababahala si Daniel kasi parang lumagpas na sa 70 years. So ang ginawa ni Daniel, binuklat niya, hinanap niya yung mga libro ni Jeremiah. Nanap niya yung mga libro ni Jeremiah, pinag-aralan niya yung prophecy. So makita mo na si Daniel kasi, malas ni Daniel, prinsipe siya eh. So captive sila, matalino, popular siguro, and sila yung pinili na dinala sa Babylon. Si Jeremiah kasi, actually I think Jeremiah was kidnapped and dinala siya sa Egypt. So, ayun, nakahiwalay na sila ng mga tropa niya. So, kung ganoon lang yung usapan, nagkahiwalay na sila. So, pero I think yung mga prophecies niya na yon, dinig na ni Jeremiah, no? So, dinig na ni Daniel. So, ayan. So, Ezekiel, ayan, nakasabayan niya yung mga yan. According sa manual natin, may anim na tungkulin si Jeremiah na iniaatas ng Panginoon sa kanya. So ano-ano yung Ano-ano yung anim na yon? Tignan natin, yung sixfold. Dito makikita natin dito sa Jeremiah 1 verse 10. Sabi dito, "See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant." Kung i-analyze natin, i-breakdown natin itong salita ng Panginoon sa kanya na jobs description niya. Ito yung details ng calling ni Jeremiah. May dalawang phases. Ito, yung notes natin. Yung phase 1 is to root out. So, parang tanggalin ng mga bansa or parang ganon, to prophesy regarding judgment of nations, to pull down, declare yung mga pagbagsak ng mga bansa or mga tao, to destroy, talagang to speak prophecy against this kind of people or nations. So, ayan, makikita natin dyan yung pan. And then yung phase 2 is to build and to plant. Pero nakakalungkot, hindi umabot sa phase 2. Kasi kung titingnan natin, kung nagrepent sana ang mga tao dito, mapupunta sa phase 2. So, kasi minsan, pag magtatanim ka, bira tong mga message. So, pag magtanim ka, minsan maglilinis ka muna. I-uproot mo muna yung mga dating nakatanim doon. So, ayan. Hindi na nagawa ni Jeremiah yon. Kasi yung mga ibinabanta niya na mangyayari sa kanila, hindi na sila na-spear doon. Ang nangyari talagang yung warning, nangyari talaga. So, ayan, nakakalungkot minsan na i-preach. May mga tayo minsan na pastors. Hindi ko alam kung na-predict lang natin or a kind of revelation sa akin. May mga tao na Parang nakita mo yung pinakita kong video sa iyo, Pastor Dennis, na yung My Life as a Pastor, sabi ni Pastor Jun Biagan, na yung sa loob ng bahay niya, meron yung kambing na gustong pumunta sa yung apoy. I-send ko to dyan, chat group tayo. Na-predict mo na yung ibang tao and we warn them, yet they don't listen.
And then, punakto ka eh. Kasi lakas jay ti sa kuman no ka. Kasi jay kumati sa umon. Yung datakit, tabidak na ikaskaso. Kasi jay kumati ti sa umon. Ayan. Nangyari sa kanila at hindi na umabot si Jeremiah dito sa ministry of to build and to plant. So sabi nila, some people took him and brought him to Egypt. Maaring sa Egypt na siya namatay or pinatay siya doon. So wala tayong record doon. Pero sa dalawa lang yan na either pinatay siya or namatay siya doon. So ayan. Kaya sinasabi ng ilan na dahil hindi tapos yung misyon ni Jeremiah, sinasabi nila na babalik rin ito. Babalik raw na to finish his assignment. Kaya sinasabi nila, in some sense, Jesus daw is the new Jeremiah kasi similar yung ministry nila. Si Jesus rin came to root out, to pull down, to destroy, and to throw down. But he came to build and to plant the church. So, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail. Yung kanya. So, in some sense, Jesus is a kind of Jeremiah. Okay? So, kung pag-aaralan natin yung ministry ni Jeremiah, may tatlong stage. So, kanina, phases. Now, titingnan natin yung stage. Yung stages ng ministry niya. So, nakapag-ministry siya for around 50 years. So, kung kwentahin natin yan, isim natin sa 20, mag-round off na lang tayo sa 20 plus 50, matanda rin. Kasi, mabot rin siya ng 70 years old. So, kung pinatay siya or namatay siya sa 70 years old, that's a good age. So, yan, numampay tikarkararag ko kinapo, Diyos ti oray 85 lang kung apo. Kasi kuman, 85 lang. Kasi pag lamagpas ka na sa 85, parang pabigat ka na rin masyado sa pamilya. Parang gano'n. And mas masaya doon. Kuy-kuyakoy ka lang doon. So, ayan. So, at least man lang, 85. And we pray God's grace. But he reached kung approximately 17 or 20 nung tinawag siya ng Panginoon. So, approximately plus 50 is around 70 nung nag-end yung ministry niya. But in these 50 years of ministry, ito yung mga ginagawa niya. Nagbabanta. Nagbababala. Iba yung banta sa kababala eh. he bring warning to God's people. Nag-warn siya regarding Assyria and Egypt. So, ayan. Kasi itong Assyria, world power ito nung panahon ni Isaiah, di ba? Though pabagsak ito, umaangat naman ang Egypt during that time. So, ang pinaka namayagpag talaga doon sa Babylonia. So, ayan. Bukod doon, hindi lang siya nagdala ng babala sa mga Israelita, ipinahayag niya rin yung paparating na paghuhukom ng Panginoon. So, ayan, sinabi na niya dito yung sasakupin kayo ng Babylonia, detalyado yung mga prophecies niya. Walang naniniwala walang naniniwala sa kanya. So, ang nakakalungkot, maraming kasabayan niyang mga false prophets na puro positive ang pinipreach. Puro positive ang pinipreach. It's somehow very similar sa world natin na puro positive ang Tingnan mo sa Facebook or tingnan mo sa YouTube. Yung mga people talking about last days hindi masyado yung Pero pag mga prosperity preaching, mga amen, amen, amen. So ang problema, yung mag-preach ng mga blessing diyan. Kasi ako, nagpe-preach ako ng blessing. They don't put it in the context. Yung blessing na sinasabi nila, yung nakukuha
Kasi ang context ng blessing ng salita ng Panginoon, magpagamit ka sa Panginoon at dadaloy yun. Magpasakop ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa ministry sa Panginoon. Maglingkod ka sa Kanya. I-align mo yung sarili mo sa Panginoon. Yung mga prosperity preaching kasi, sarili yung focus. Yung prosperity preaching na biblical, ang Diyos ang focus. Seek first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Yung tinuturo, all these things shall be added to you. And God will follow. Parang ganun. So, I'm preaching about blessing, but I'm trying to bring it back doon sa context ng Bible na God, of course, God wants to bless people. Pero that blessing is always subject to covenants. Always subject to covenants. So, teach them to obey everything I have commanded you, sabi ni Jesus. So, ayan. Should be aligned yung buhay natin. Marami yung pag yumaman, wala na. Ginamit lang ang Panginoon. But anyway, so ayan. He proclaimed yung judgment. And then, yung ministry niya, umabot sa Jerusalem hanggang sa Egypt and kahit sa pagbagsak ng Judah. may preaching yung teacher namin na isa dito noon Kasi during her time, nung dalaga pa siya, hindi sa kwan nila sa ano ba, New Zealander ata siya. During that time, hindi popular ang female ministers sa context nila. You cannot be, yung mga missionaries, always males, o always mga lalaki. Pero ang sinasabi ng Panginoon, parang nilalagay ng Panginoon sa puso niya na pumunta siya dito sa Asia. And the Lord will use her in Asia. Tapos, parang ayaw niya. Asia is some unknown sa kanya, ang Asia. So parang sabi niya, naghihintay raw siya na mangusap ka sa akin, Panginoon. Kausapin mo ako. May gusto siyang puntahan. May gusto siyang puntahan. Ayaw niya yung sinasabi ng Panginoon. So, mangusap ka sa akin. So, naghihintay raw siya. Inuurasan pa ang Panginoon. Wala, okay. Sabi, kinuha niya raw yung Biblia. Tapos, tutulungan na kitang Panginoon na mangusap sa akin. Nagbabasa. Tapos, may part raw na nabasa siya na may isang propeta na yung gusto nilang puntahan. May gusto silang puntahan Ayaw nilang pumunta sa sinasabi ng Panginoon. Pumunta sila doon. Tapos doon sila namatay. parang tumigil raw yung hinga niya Parang nasuspend siya. Anong mangyayari? Kasi pumunta sila Kasi kinuha nila, kinidnap nila si Jeremiah Akala nila, pag hawak-hawak nila si Jeremiah, protektado sila. Kahit si Jeremiah namatay dito. Sabi ko nga ending, I think he was able to fulfill his ministry. So they kidnapped him and bring to Egypt. And ayun, pinagpipilitan nila yung Kung pumunta sana sila sa Babylon, itong mga tumakas na pumunta sa Egypt, pumunta sila sa Egypt ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon and I will refine you. I am the potter, you are the clay. Uhubugin ko kayo doon. Yung gusto nila ang masunod. Parang yung teacher raw namin, parang tumigil yung puso niya. Ano kaya nangyari? Parang nangusap ang Panginoon sa kwento. Tapos nakita niya, namatay sila doon. Kinabahan raw nag-yes Lord. Kaya tumanda na sa Asia. Nagdadabog sa Panginoon yun Nagdadabog sa Panginoon. Minsan kasi gusto niyang magkaroon ng asawa.
hindi na nakapangasawa. Ewan ko. And I think she is very scholarly. Doktor siya eh. Dr. K. And sa sobrang talino niya siguro, because she is this kind of woman, parang takot ang mga tao kahit sa Pilipinas siguro. Parang walang nag-a-attempt na mangligaw sa kanya sa sobrang hindi pag sumakay ka doon, kahit matanda na yung babaeng yun, naiya hanggang Baguio, tinira niya yan ng 3 hours. Akala mo, Ferrari ang sasakyan niya pag kakabahan ka talaga sa parang ganun yung personality niya na kahit yung personality niya matatakot yung mga lalaki sa kanya. But the Lord used her. During that time, she is a breakthrough sa ministry. Isa siya sa mga unang babaeng missionary na nag-pave through ng mga missionaries doon sa area nila na halos lalaki lahat kasi pumupunta dito. So, yeah. But the Lord used her in the scholarly world. So, Dr. K. Fountain. So, naabutan ko pa naman yung I'm not sure kung nandyan pa siya. Okay? Nakakalungkot. Kinidnap nila si Jeremiah para gawing anting-anting. Dinamay pa nila. Okay, bakit tinatawag si Jeremiah na mangit? Paano mo Ilocano yung weeping prophet? Umiiyak na propeta. Iyaking propeta, parang gano'n. So, tinatawag na weeping prophet or palaiyak or laging umiiyak na propeta. Dahil yung concept of a broken heart. Talagang parang naka-all in siya sa ministry. Parang talagang habag siya sa mga taong miniministeran niya. So, ayan, binigay sa kanya itong title na ito, The Weeping Prophet. May mga iba't ibang dahilan dito. Isa-isahin natin. Dahil ito, yung pagka-grieve niya, talagang nalulungkot siya sa mga kasalanan ng bansa niya. Sabi ko nga, he is bukod sa propeta, mula pagkabata, he is a priest. So, he is a man of the book of Leviticus. Alam niya yung violations ng bansa niya. Alam niya yung grabe ng kasalanan nila. At nakakalungkot, he is doing all his best to rebuke, to deliver the message, yet ayaw nilang mag-repent. Talagang kwan. So kung i-analyze mo ito, kung sages sana, kung mga people of wisdom ang magsasalita nito, ito yung sinasabi nila sa Proverbs na kwan. Patangkan ng titul-tul mo, maklaat kanto adi bumurong nanaya kita. You will be destroyed without wala nang kwan, hindi ka na may babalik. Parang nangyari sa kanila But praise God. Kaya alam ni Jeremiah na applicable sana yung principle of Proverbs na maklaat adi bumurong. Ibig sabihin, no restoration at all. Kaya mapapansin mo doon sa na nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi pinakitang there is a remnant. Kasi sa tindi ng kasalanan nila, kahit pulbusin pa ng Panginoon yung wala sana sa sobrang pag-violate nila sa covenant with God. But nakita niya yung habag ng Panginoon with the hope na sinasabi. So, ayan. He was grieved over the sin of the nation. Ayaw nilang mag-repent. Lulungkot siya. Kasi kita niya lahat. Alam niya yung patutunguhan. Alam niya yung mangyayari. So, ayan. He was grieved because nakita niya yung paparating na pagkasira ng napakagandang Jerusalem. A capital city. A city na kasi sinundan nila si Solomon That is a capital na famous around the world. So, ayan. So, dinarayo ng maraming hari ito. Nakita niya
yung paparating na pagkasira. Kasi sinira nila lahat eh. Bakod, templo, lahat. So, ayan. Ito, isa, nalulungkot rin siya dahil alam niya na ayan, ma-exile yung mga Israelita. So, instrument sana ng Panginoon, parang nangunguna sana, firstborn of all mankind, ganun sana. Magiging alipin, mapupunta sa pagiging captivity, exile. Nakita rin niya yan. And then, ayan, grieved na grieved siya. Dahil alam niya yung sagot. Alam niya yung sagot sa mga problema nila. Alam niya yung remedyo para hindi mangyari sana yung mga yon. Kaso, hindi siya pinapakinggan. Kung magsisilang sila, kung magagaya lang sana nila ang Ninibe. Yung Ninibe, may sabi nila, pag-aaralan natin later ewan ko ba, wala namang kwan eh. Nabanggit lang yung kwento ni Jonah. Pero si Jonah, sabi nila, sarcasm raw yung pag-preach niya eh. Parang judgment raw yung sinabi pag-preach ni Jonah doon eh. Wala, sa sobrang sama ninyo, sisirain kayo ng Panginoon. Sigurado yan. Sisirain kayo, lilipulin kayo ng Panginoon. Parang judgment yung kanya eh. Hindi pag-preach na naghahamon ng repentance. Hinipo ng Panginoon yung puso nila. Kaya nagtatampo siya sa silok sa ilalim ng upo. Tatampo siya. Kasi nagrepent sila eh. Parang iniintay niya na sisirain kayo ng Diyos. Nag-fasting sila, nagsisi sila. Nagmamaktol siya doon. Ito, ibinubuhos niya lahat yung emotion niya para magsisi sila. Ayaw nila magsisi. Yun naman isa na nagwi-wish na parang magbibilang na lang kayo, wala na. Gunggunayo, nagsusulpeng kayo, parang sarcasm way of preaching. Ito, talagang maybe crying to preach, pero walang nakikinig sa kanya. So, mababasa niyo yung mga salitang ginamit niya rito. My heart is broken because of the false prophets, and I tremble uncontrollably. I stagger like a drunkard, like someone overcome by wine, because of the holy words the Lord had spoken against them. For the land is full of adultery, and it lies under a curse. The land itself is in mourning. Its pastures are dried up, for the prophets do evil and abuse their power. So, ayan, mag-iingat tayo kasi minsan kasabwat na yung mga ginagatungan pa ng mga preachers during their time yung kasamaan. So, pera-pera na lang ang usapan. Nakita nyo naman yung mga mga may tag nito. During the time of Macapagal Arroyo na may mga pari na nabigyan ng from PCSO, may mga service cars sila na galing PCSO. So, parang ganun sana. Or sabihin na natin, mga pastors na tumatanggap ng tong. Kasabot sa mga pasugal, mga ganun. Anyway, sabi dito, the priests are like the prophets, all ungodly. So kahit yung mga kasama niyang mga pare, wicked men, I have seen their despicable acts right here in my own temple. Doon mismo nasasaksihan niya, says the Lord. Therefore, their paths will be dark and slippery. They will be chased down dark and treacherous trails where they will fall. For I will bring disaster upon them when their time of punishment comes. I, the Lord, have spoken. So, dagito'y prophecies. So, makikita nyo, basahin nyo na lang itong mga notes na ito, yung pagbubuhos ni Jeremiah
yung mga revelation na sinabi ng Panginoon. Parang kahit ang Panginoon, tamang-tama siguro kay Jeremiah. Jeremiah would be an emotional person. Parang introvert person na nagmumukmuk na lang doon. And maybe that is a way, in some other way, si Jeremiah is a testimony prophet also. Kasi nai-reflect niya, nai-reflect yung emotion ng Panginoon. So the Lord is our creator and we are a copy of him. Sometimes naniniwala ako na introvert ang Panginoon kung minsan. Hindi niya rin masabi minsan yung sakit ng loob niya. Parang ganon. So kasi itong mga emotions na ito, kopya sa Panginoon eh. Kopya sa Panginoon ito. So Jeremiah is a good picture dito na may personality rin ng Panginoon na ganon. Isipin mo, gusto mong iligtas, ayaw paligtas. Yung kambing, hinahatak palabas. Send ko later yung video. Sino ni Pastor John eh. So, mamaya na. Parang, yung kambing, tatakbo, papasok sa apoy eh. So, pambihira. Parang ganon. Gustong kang iligtas ng Panginoon. Parang gano'n ang mundo eh. Namatay na nga ang Panginoon para sa kanya eh. Kakalungkot. But we preach anyway because our messages will become a testimony against them if they will not repent. So, ayan. And then, panghuli, bakit tinatawag siyang mangit? So, he was grieved as he carried the heart of God reflected in the book of grieving and mourning lamentation. So, nagdungdungaw na po Diyos. So it's a good picture, yung personality ni Jeremiah, na mag-ingat-ingat rin tayo. Baka iniiyakan ka ng Panginoon. So, ayan. Okay. What was the heart of Jeremiah's message? Anong nilalaman? Ano yung kaibuturan, buod? Yan ang message ng Panginoon. Daming kuan dito. Daming patunog-tunog itong. Okay, ano yung pinaka nilalaman ng mensahe ni Jeremiah? Okay? In the context of nations, the nation of Israel, yung pagtawag niya ng repentance. Magsisisala sana sila as a nation. Okay? Collectively. And then, ito, nung hindi sila mag-respond sa message, ito na yung sumunod na message. Ayaw niya magsisi eh. So, dinidescribe na niya yung mangyayari sa kanila. At nagtatawag pa rin sana yon ng pagsisisi. Pero ayaw talaga eh. So, ayan. So, kahit ganun, kahit nagbigay siya ng judgment, wala na. Hindi na mababaliktad. Talagang wala talaga. Gusto talaga nilang tumalon sa apoy. Pero kahit papano, nagbigay ng Panginoon. Okay, parang yung people sana in the wilderness. Okay, talagang mamamatay kayong lahat dito. Wala, yan yung gusto nyo eh. Pero there is a hope nga, a new generation is rising up. So, parang ganun rin. Nagbibigay ang Panginoon na hindi ko kayo lilipulin lahat. Magtitira ako. So, ito yung message niya, ito. Yung verse natin sa Jeremiah 23:3-6. So, yeah. But I will gather the remnant of my flock out of all countries where I have driven them and bring them back to their folds. And they shall be fruitful and increase. I will set up shepherds over them who will feed them. And they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now, this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. Now, nangyari na ba ito?
Actually, pag-aaralan natin to, hindi nangyari to. So this is talking about the millennial reign of Christ. This is talking about the millennial reign of Christ. So ito yung pinagdidebatehan na maliligtas lahat ng Hudyo. Sabi nila, parang grabe naman. Parang maliligtas sila, parang unfair naman. Ang titas ng ulo nila, maliligtas sila lahat. I think, ang sinasabi ng verse na yon, on that time, on that context, yung mga Hudyo during that time, ang maliligtas lahat. Hindi ibig sabihin na kahit yung mga garapalang tumalon sa apoy, maliligtas pa doon sa past. I think, during that time, pagpabalik si Jesus Christ, kasi tayong church, tayo ang pinaka-message ng Panginoon Parang humalik tayo sa Israel sa ngayon. And ginamit ng Panginoon ng church. Sinasabi natin, babalik si Jesus. Pag nag-rapture during that time, at nawala tayo, nakidnap tayo lahat ng Christians, nadala tayo sa kwarto. Siyempre, totoo pala. Sasabihin nila, totoo pala. Sinong hindi pa maniniwala? Dami nang nawala sa mundo, mga Kristiyano. Totoo pala. So naniniwala ko na during that time, lahat ng Hudyo sa balat ng lupa tatanggap, maniniwala kay Jesus Christ. At pag tatanggap sila, mamarkahan sila ng Panginoon, ng Holy Spirit. Kasi pagkatapos ng rapture kasi, pag-aaral natin ng dispensation, titigil na ang work of the Holy Spirit to Gentiles. So, natangay na ang church Pero yung Holy Spirit, magpo-focus siya ngayon sa mga Hudyo. So sila na lang. And they will be the evangelist entire the world. So yun yung sinasabi. And I'm naniniwala ko na ito yun. Ito yun. Yung sinasabing a king, kasi pumunta si Jesus Christ, hindi naman siya nag-reign. So naniniwala ako na ito yung millennial reign of Christ. Okay? Kasali rin tayo dyan. Kaso magpahinga muna tayo ng 7 years. Relax lang ng mga 7 years dun sa taas. Wedding Feast of the Lamb. And then, mapapahirapan sila, mape-persecute sila, and they will cry out, Lord, save us. And then bababa si Jesus with His church. And He will be the King of Kings and Lord of Lords over this land. And dyan na lang ako naniniwala na may pag-asa sa mundo. Sa akin, di na ako maasa kung sino pang politiko ang hinihintay ko na lang si Jesus. So, di na ako yung masusolusyonan pa nila yan. Talagang parang yung nangyayari dito. Talagang garapalan na kung magbulsa sila Hindi pa sila magsisisi. Christian nation pa man din tayo. Baala na sila. But anyway, we preach anyway. Anyway, sa loob ng mga church natin, may mga kwan naman. We preach to them. Preserve the people. And I hope, sa loob ng churches natin, may mga papasok sa politika and become prophets there. Speak of the unrighteousness. So, yan. Okay. May tanong tayo sa Jeremiah. That is the book of Jeremiah and Jeremiah himself. Papasok naman tayo dito sa Lamentations. Konti na lang to. Lamentations. So, ano naman itong Lamentations? In Ilocano, Ilocano na to Dungdungaw, ununnoy. Dungaw. Lament. Dungaw. So, ayan. So, eto yung Eto na yung sabi nila na pinakamasamang sitwasyon na nasaksihan nila sa konteksto ng Israel. Ito yung nangyari talaga yung lahat ng sinasabi sa Deuteronomy. Yung pinaglalaroan sila, minamak sila. So ayan. And talagang they express yung dingit nila, dungaw. So and Jeremiah encapsulated that emotion of Israel in this book, the book of Lamentations. Okay?
So, may dalawang title raw na pinagkuhanan ng title na ito. Yung Eka, na ang sa opening words, Eka, sa chapter 1, 2, and 4. At ang translation nito how, or alas. Asipay, kung na dito yung alas, yung Ilocano. Asipay. Itong how, oh no, kung na siguro. Ito kasi, itong alas, ginamit nila to sa King James. Si King James. But sa Ilocano, ang ginagamit dito, asipay. Isla, parang yung panagdungaw. And then itong pangalawa, yung Greek, ibalik ka sa ato yung letter Q ko Letter Q Hudyo. Tapos kiraod ka Hinot. So, eto, dito kinuha yung title na Lamentations, Dungdunghaw. So, ayan. So, sa Ilocano context, yung may mga may mga cry ladies, mga pag may namatay, may hina-hire na nagdungdungaw diya. Ay, anak ko, apa yan. So, parang sangsangit na diya. Bueno, mo magkapkapin dayeti profession da. So, katawan da Pastor Benny. Do dayay natay nga karoba day. Asyay, diyan dungdung diretso day. Tapos hindi ko naguni ko kasi rula di kusina. Di katingan ti pa nagdungdungaw na ibat tiyandak ta balatong tapos diretso dungaw man ay. Talaga nga, it's their profession, mabaybayadan da itidayjay. But this is a real dungaw. Talagang the emotion na binuhos ni... Kasi, wala na. Kahit magsisi na sila, nandun na sila What can they do? Ang nakakalungkot, naniniwala ako, na collectively, generally, pag tinimbang sana, General Israel. Pero naniniwala ako na maraming kagaya ni Jeremiah dyan. Maraming tao na biktima in the collective judgment of God, iti Israel. Maraming inosente doon, maraming righteous doon. Yung mga bata, anong kinalaman ng mga bata? So, nakakalungkot. Pag sobrang sama ng church at magja-judge ng Panginoon ng church, minsan may mga judgment ang Panginoon na kahit napaka-righteous mo, damay ka. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Kasi maaapektuhan tayo. Yun yung pinag-aaralan kong konteksto dito na. Kaya nga, dapat concern tayo. Kasi tamado ka rin dito. Di Jeremiah nga namatay in this situation. Si Daniel nga, na-exile rin. So, madali ba yung dinaanan ni Daniel? Ang tinitingnan lang natin yung Lions Den. Kinapunda. Pag sinabing eunuch, tinatanggal talaga nila yung sex organ niya. Kasi para mailagay ka sa King's Court, para hindi mo pakialaman yung mga babae ng hari, talagang kinaka-straight ka doon. So, anong kinalaman ni Daniel? Kaya ang nakakalungkot, nung bumalik na ang Israel, bumalik na yung mga remnant doon sa Israel, hindi sumama si Daniel. Nagpaiwan na si Daniel sa Babylon kasi alam niya rin yung batas na hindi kaaya-aya sa Holy Land ang mga eunuch. So, yun yung kanila yung batas nila naiintindihan ni Daniel yun. So, doon na lang siya. Nag-minister siya as a light to the Gentiles. So, yun. Okay? May 5 tula na nilalaman tong dungaw na ito. So, ayan. 5 dungaw. Okay? Sa 5 chapters nito. So, yung una,
Nakatuon ito sa pagkasira ng yung lungsod ng Jerusalem. So parang ang tidungdung awan na ditoy. Tidungdung awan na mismo nga syudad. And the city itself, parang pinersonify nila na parang isang tao na nagsasalita rin yung city. The city itself is crying out. Ay ayon na tibagbagina. At isipin mo yung nagre-repeat ka pero wala na. Parang ganon. So parang tanggap niya yung guilt niya, nagmamakaawa, pero wala na eh. Parang marami kayong nasasaksihan na ganito sa Kwan. Tulfo. Kahit nagmamakaawa na, wala na eh. Wala, kabumbukan eh. So, ayan. Marami kang, parang ganda, personification na wala. Na lumampas na yung grace sa'yo eh. Parang gano'n. And then yung pangalawa, ito naman, itong tula, kinikilala niya yung paghuhukom ng Panginoon. So, kinikilala niya na yung paghuhukom galing sa Panginoon, hindi sa Babylon. Actually, ang Panginoon, sabi niya, lingkod niya raw yung Babylon. So, ang Panginoon, yung perspective dito sa point 2, ang perspective dito is ang Panginoon ang nag-judge mismo sa Israel at ginamit niya lang ang Babylon. Yun yung binibigay niyang perspective dito. So, kaya ang remedy, nire-reveal dito, ang remedy, magsisi ka sa Panginoon. Kasi ang ginawa ng Israel kasi, nagpatulong sila, nakianib sila sa Egypt, sinubukan nila makialay sa ibang bansa para labanan yung Babylon. Sinasabi ni Jeremiah, magsisi lang kayo. The Lord can protect you. And pwede kayong lagpasan ng mga, they will respect you, or the Lord, hindi nila kinikilala eh. So, ito yung binibigay ng point 2 na perspective na ang tanging pagsisisi, ang tanging remedyo sana, bumalik sa Panginoon. Pero hindi nila ginawa. So, ito, si kapay. No, dinunod mo lang kuma. Dagiti balakad ni Propeta Jeremiah. So, dagiti tugot tidan na tibiyag na lang nga talaga. So, kahit mangarap ka, wala na, nandun na. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. So, ayan. So, yung pangatlo naman na tula, tinutukoy nito, na-identify nito si Jeremiah, na parang nadamay siya eh. Kasali siya sa judgment ng Panginoon. So, parang in some sense, parang a intercession. He put himself, parang hindi niya handa ngayon sinatibagbagina, but trying to speak or crying for God, crying to God in behalf of Israel. Parang ayun, pakunin na kami diba basol may, parang hindi niya ibinubukod yung sarili niya. Parang ipino-personify niya yung Israel and crying out on behalf of Israel. So parang ganun yung sinasabi natin dito na intercession. So in spite of this, sabi nga walang paninisi si Jeremiah. Ito siguro yung pag-aralan natin na mga pastor, pag may nangyari, datakit kung unak nagtatanggan ti luluyo. So, dahil siguro tayo maadal tayo kin ni Jeremiah na pag may mga ganon at umabot tinimbang kahit kulang at talagang nakikita mo at alam mong pastor kung judgment ang Panginoon ang nangyayari sa mga tao. Mawala sana yung attitude natin na ganon. And this is nakikita ko na isang takeaway na as a pastor is I need to learn. You identify yourself with them. And then ask God for forgiveness. Ask for grace. Be like Moses also na parang namagitan siya sa harap ng Panginoon. Pag-isipan mo, Panginoon, nilabas mo tapos sisirain mo. Ano sasabihin nila sa'yo? parang gano'n. Parang namagitan siya. So, yun yung kwan natin. Yun siguro, ito ang pinaka nakukuha kong lesson sa pangatlong tula. And then, pang-apat,
Nagmayat tiwe ko eh. Awalin na. Yun yung hindi natin tutularan kay Kwan, kay Jonah. Isipin mo kung natuloy yung Kwan. Isipin mo kung natuloy yung pagkahukom ng Ninive. Siguro nagpa-celebrate si Jonah. Pa-Thanksgiving. So, yun yung takeaway natin dito. And itong pang-apat, so detalyado ito na dinidetalye niya yung mga pangyayari sa loob ng Kwan. And talagang dito ata nakapaloob yung grabe, lutun dati isida undat anak grabe nga nangyari kanyada. So, ayan, tingnan niyo, basahin niyo na lang 'yon. And then yung panglima, yung it's a prayer of intercession, crying out for mercy. Ito. Kaya sabi ko, kahit matuwid ka, kung ginudge ng Panginoon ang church, damay tayong lahat. Kasi collective yan. There is always faithful inside. May perspective na, bahala da, bibiyag da. At dati kasi nga mindset ti Kristiyano. Basta siya, ayusakin niya po Diyos. Hindi, damay-damay yan. Collective yan eh. Collective yan. Damay-damay yan. Nakita natin sa Israel na pagkuan nauupakan lahat. Nasaan ang justice ng Panginoon? Babalikan ka ng Panginoon. Anong ginawa niyo? Parang ganun. Si Jeremiah is preach. Yun lang. Kulang. Binuhos na ni Jeremiah yung lahat. Pero kulang pa rin. So parang si Jeremiah ata may compose nung kantang I did my best but my best wasn't good. Hango ba si Jeremiah yon? parang gano'n. His best wasn't good enough to convince people. And damay-damay. Damay-damay yung nakakalungkot. Pero I think that is a reality. Tingnan mo yung Kwan. Tingnan mo yung 7 churches sa Book of Revelation. Bakit? Sablay ba sila lahat sa loob ng church? Pero bakit uupakan ng Panginoon kahit yung pastor? Kahit yung angel doon? Kasi collective yan. Collective. Yan yung nare-reflect ko dito na wag rin tayong pakampante. Huwag tayong pakampante. Kaya yung spirit of intercession, we cry out to God. We appeal to them. We preach to them. We give our best. Damay-damay tayong lahat dito. Parang Pilipinas, kahit righteous ka. Kahit pan, kung magpakandu-kandulo ko sila dyan, bulsa nila lahat. Damay-damay tayo, maghihirap lahat. Parang ganon. So, dahil sa judgment sa kanila, bakit? Pag bumagyo ba, Kwan, iiwasan ng Panginoon yung bahay mo. May nakita akong post sa Kwan, sa Facebook regarding dun sa Kwan, LA. Yung na-preserve raw yung bahay niya. Na-preserve yung bahay niya. Pero nakakalungkot, nakita ko yung post kanina, sinasamantala ng Kristiyano yon na to parang further yung story. Pero they are using fake news to further that story. At yung picture na pinapakitang bahay, hindi picture sa Hawaii yun. Yung sunog doon sa Hawaii nun. So, ano yun? So, naniniwala ka ba na sa lahat ng village na yun, siya lang yung Kristiyano? At lahat na sablay na lahat doon? So, kaya nga nagsisisi siya nga. Kasi alam niya yung kapitbahay niya, baka Kristiyano rin, kaya nga umiiyak siya, bakit yung bahay ko in-spare mo? Parang nalungkot pa nga siya eh. Nalungkot pa siya sa nangyari. Kasi baka yung mga kapitbahay niya, Bible study group niya. So parang ganun. We cannot bakit siya lang yung matino doon? So, tingnan natin doon. Tingnan natin yun. So, ayan. Itong huli, we intercede for the faithful. Kaya nga sa Kwan, sa giyera ng ito minsan,
medyo liberal yung mindset ko dito sa Israel. Kasi we always pray for Israel. For the peace of Israel. Of course, biblical data. But imagine yung giyera ng Israel sa Palestine. Isipin mo yung mga bata. Isipin mo yung mga Kristiyano sa Palestina. Buti yung mga nasa Israel, may mga bunkers yan. Ang armas nila dito, kwitis. Ang armas nila dito, missile. Paano yung Kristiyano dito? Pinagpipray natin na protektahan ng Panginoon yung Israel. Paano yung Kristiyanong Palestino? Kaya nga sa akin, minsan, hindi, laban ng politika yan eh. Laban ng politika yan. So, it's a politics play yan. Of course, nandyan na Israel yan. Pero paano yung Kristiyanong Palestino? Or kahit hindi na Kristiyano, yung bata, yung hindi naman terorista. So, we pray for, kaya minsan, pag pinagpipray natin ng Israel, I try to be balanced because the grace of God is for all. Christ died for all. Christ died for all. So, buti yung Israel, may mga bunkers sila doon na pwedeng taguan. Pag nag-missile lang Israel, minsan tinitira pati ospital. So, kung titimbang ang Panginoon, hindi ko rin alam kung may pagmamalabis rin sila. That may be injustice also. So, maging balance lang tayo. Kaya dito, there is a cry for the faithful. Okay? Nako. Hirap. Okay, tapusin. The book focuses on lamentation of the prophets concerning four things: the people, the temple, the city, and the land. Okay? Ito yung apat na dungdung-awan na. Dagijay tattao, dagijay templo. He is a priest. That is the symbol of his ministry. Doon na siya pinanganak siguro. Sa temple na yan. The city and the land. Okay? So, entire the land. The Palestinian land. Okay? And then, itong dungdung-aw, the Book of Lamentations, na isulat ito para sa mga nadala doon sa Babylonia. That they may reflect on this. So, yun yung one. It is intended for them. Para utuban ta, yung nagkurkurangan tayo. Mag-meditate ka mat, agutob-utob ka mat. And the Lord used that lamentation, Book of Lamentation, to remind them saan nga maang-angaw niya po. Disi ko na Ilocano, saan nga maramrabak ti Diyos. Nada diya. So it's a 70-year reflection. 70-year reflection. I think the Lord raised up a new generation. New generation na yung bumalik. So parang Israel rin sa wilderness. Okay? The heart of the book holds forth the mercy of the Lord. So, yan. Asiti apo. So, ito yung one. Yung lagi natin kinakanta. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag kinakanta mo yan, ang ganda eh. Hindi dungaw yan. Kaya pag kinakanta mo yan, agladingit ka. It is a lament. It is a lament. Kasi we deserve it. Yun yung point ni Jeremiah. We deserve it. But you are so good because you promise na hindi mo kami nilipol, may tinira ka. You are faithful to the promise. May nag-question sa akin, no? Di ba prinamis lang Panginoon na dadalhin niya ang Israel doon sa wilderness? Doon sa promise land. Bakit yung galing sa Egypt, namatay sila sa wilderness lahat? O di hindi na faithful ang Panginoon sa promise niya kasi hindi sila nakarating. Kasi hindi kinakausap ang tao ng Panginoon. He is not talking to individuals. He is talking to the fathers. And He is faithful na, kung itong generation na to, sablay, basta faithful ako sa'yo. May mga anak kang makakarating doon. So,
Huwag nating tingnan yung pagtrato ng Panginoon. Kasi minsan, inaabuso natin ng Panginoon. Mag-ingat-ingat tayo kasi parang napaka-self-entitled natin pag umarap tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, te-technicalin ka rin yan. Well, faithful ako, nakarating sila sa promised land. Pero ineliminate niya lahat yung pasaway. Pero faithful siya. So, the Lord always deal according to covenants. Pag hindi ka nakakasabay sa covenant, pasensyahan tayo. Yan yung kanya. Kaya nga, laging napakaganda tong meditation natin this decade. Align yourself to the end time program of God. Kasi pag hindi ka nag-align, ay, dispensa. Unana po Diyos. Pasensya ka. Di ka bimatog eh. So, timarayan tilugan. Sakas jay. So, ayan. But, so tingnan natin na kaya dapat ma-develop sa atin yung sinasabi sa Book of Proverbs. The fear of the Lord. You respect Him. You honor Him. If literal nga you fear, you fear. Kasi masyadong overrated ang grace sa ngayon. Naiintindihan ba natin yung grace? Yung grace na sinasabi natin may namatay. Akala natin, mabubuhay yung buhay lang natin iisip natin eh. Pahalagahan mo yung grace na yan kasi may namatay. May nag-donate ng hanggang sa huling patak ng sisi ng dugo niya. And that grace, ikaw sana ang upakan ng Panginoon eh. Ginagawa nating lisensya. Ginagawa nating lisensya. Kung hinayaan ng Panginoon, kasi sinasabi eh, di ba may verse na sinasabi tayo na kung ang Panginoon, yung regarding no one can separate us from the love of God, sabi eh, kung binigay niya yung anak niya para sa kanila, parang gagawin lahat ng Panginoon para sa kanila. Parang ang tindi mong mag-isip. Parang mas mahalaga ka kaysa sa yung anak ng Diyos. Pero subukan mong kunin yung logic niya yun. Kung namatay yung anak niya, dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, binibigyan ka lang ng chance eh. Bakit hindi niya hahayaang mamatay ka rin? Kung hinayaan niyang mamatay yung anak niya, kasi inako niya yung kasalanan eh. O kung pasaway ka, bakit hindi niya hahayaang mamatay ka? Isipin mo yun. Kaya overrated yung pag-preach natin ng grace. Kaya sabi ni pangalan nito yung pastor na taga Germany. It's a cheap grace. Yung message raw natin, it's a cheap grace. Because the grace that the Bible is preaching is a grace paid by the life of Christ. That is a cheap grace. And that is not the grace that the Lord. Inikan na kangarot ti tsansa. Tapos ulitan man yung naramid na nga, di da ikaskaso. So mag-ingat-ingat tayo dito. Mag-ingat-ingat tayo. So, ayan. But God is good. He is still faithful. Nag-iwan siya ng konti to start again. So, kung mapapansin mo, ineliminate niya lahat. Panahon ni Noah. So, ineliminate niya yung Sodom and Gomorrah. Ineliminate niya yung tao sa wilderness. Ineliminate niya na naman ito. So, what do you think? Gentile ka? Hudyuda? Kalahi ni Jesus Christ? Ang tindi mo naman. Parang gano'n. Kaya, all double the fear. Embrace the grace. Kasi that is your only chance. That is your only chance. Bakit? Hindi na ulit ipapako sa krus yan, sabi ni Pablo. That is our only chance. So, seryosohin natin. So, yun yung sa kanila, nakapangako ang Panginoon sa tatay nila eh. Eh sa atin, wala. Parang nalibre lang tayo. So parang ganun. So, ayan. The unfailing love of the Lord never ends.
By His mercies we have been kept from complete destruction. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore I will hope in Him. The Lord is wonderfully good to those who wait for Him and seek Him. So it is good to wait quietly for salvation from the Lord. Ang ganda nung huli niya. Minsan, Lord, pag hindi mo pa ako i-save dito sa pinagdadaanan ko, magbabackslide na ako. Pambihira. Si Jeremiah, prophet ng Panginoon, sabi niya, it is good to wait quietly for salvation. Manahimik ka na lang. Alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. It is good to wait quietly for salvation for the Lord. Alam mo ang sitwasyon ko, Lord. Maghihintay ako. Huwag mong itulak ang Panginoon. Delikado ka dyan. So, yun yung nakakalungkot minsan, yun yung self-entitlement ng Christians eh. And kailangan nating ayusin yung mga sermon natin. Kasi iba na yung attitude ng Kristiyano. Cheap grace na yung nangyayari. So, we return the message na uupakan ka ng Panginoon, huwag kang kwan. Parang ganun na seryosohin natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, pag mga spoiled brat tayo, ang mahirap. But anyway, God is good. He gave us the chance. Ako, maglakit tampay nga nag-rapture iday. Kawanan na. But praise God. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. At hanggat hindi siya bumabalik, ipangaral natin yung salita ng Panginoon para hindi ring huli ang lahat para sa iba. But anyway, kung kasakaling maiwan ka, magtago ka na sa mga bundok, 7 years lang yan. Mag-hope ka na hindi mahahanap ng technology. But anyway, purihin ng Panginoon. This is our lesson for the book of Jeremiah and Lamentation. Napakalalim, napakalungkot. But dito sa napakapait na pangyayari, yung sabi ng Proverbs, yung mapait, it's a good as medicine. Mapait man sa kwento na basahin. Pero tingnan mo yung conclusion niya. You always look that God is good. And kaya sinasabi natin, in spite of all that judgment, God is good. And He is good all the time. So purihin ng Panginoon. Ito yung lesson natin ng Lamentation. Malalim-lalim. And ayan, dapat may time of panagdungaw sa loob ng church. I encourage you to make sermons out of this. And parating natin sa church and when may we be able to restore the respect and fear of people towards our God. Kasi puro spoiled brat na ngayon ng mga Kristiyano. So nakakalungkot. Sana hindi umabot sa mapuno yung salot. Yan. My question and reflections. Kasi kung wala, we will be closing in prayer. Napakabuti ng Panginoon. So, kung mahiyain ka, kung matatakutin, si Jeremiah, pag pinili ka ng Panginoon, He will enable you. So, nagawa naman ni Jeremiah. He was able to minister for 50 years. And, hindi ko na-wish yung 50 years. 90 na yun Pag... At sana mag-rapture na. Pero kawawa naman yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yan. That is our lesson. Kung walang mga tanong, inihiling ko kay si Pastor Billmore. Can you close us in prayer? Dere tayong ko Diyos, dere tinaragin ni Yaman kay mga
Nung ulay ng panakaawa, kung hindi ito nasasoong, yaman kami instrumento mo ako, kalipan nilaramat mo, kung hindi siya tinong dimension kikuana, kaya dalawa tayo ako. Kinasirit ng panakaawa, kasi dahil mo kung mga isang espiritu, may hingi na mag-itinaaral ka na kan. Kagyaman kami ng Diyos, ibahin mo at panakaawa itong mga sa kalakan, babain na ako, pakaistoryahan. Jeremiah. Yaman kami ng Diyos, gimen ka kami kakabsat ni, ang direktibang nasa tao, kaduan dito eh. We continually pray for them all. Diyos, ipatay pa rin ang bendisyon ng sa para kami, sa kawa po iti. Mountain, nananay na panagbisin ka kami ng Diyos, mga dalpay kaligtisason, mga iwaragawang kaligtisason, mga pulis mga isurok, talagang tinangadan kaligtisason. Yaman kami ng mga kaligtisason, kapadana kami bendisyonan, kapadana kami iwanan, at ako rin may kapalitin at tinggalin sa kabahan. Maraming tipagetang, yaman kami, kung ikaw na dahil na yaman. Sinabi ni Jesus daw kami. So, God bless everyone. Good night. Good night. Good night, Pastor. Good God night. bless. Thank you. Night. So, Night. God bless. Night. Good day.